ang lahat para sa panalangin. Unahan mo, David. Dear the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O God, Almighty, behold us, your loving children, offering thee today our words and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our lectures, Kind to our companions, diligent to our studies, so that we will merit God's blessings for ourselves, our school, beloved country, the Philippines. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon, mga mag-aaral. Magandang hapon po, ma'am. Bago kayo umupo ay siguraduhin muna na walang basura na kalat sa ilalim ng inyong upuan. Kung mayroon man ay itapon ito sa basurahan o iligpit sa inyong bag. Ngayon nalinisan ninyo ang inyong paligid ay magkakaroon tayo ng checking of attendance. So sino nga ba ang liban sa ating klase ngayon? Mayroon ba? Wala po, ma'am. Magaling! Mabuti naman at walang liban sa ating klase ngayon. Nang sa ganon, ay buong klase nating matuunan ng pansin ng ating panibagong talakayan. So sa pagkakataon ito, mayroon ako inihanda na kasunduan na dapat ay inyong tatandaan hanggang sa simula at hanggang sa katapusan ng ating klase. So narito ang ating mga kasunduan. Basahin ng malakas at sabay-sabay. Huwag makipag-alala sa katabi. Makinig at maupo ng maayos. Huwag gumamit ng cellphone sa klase. Itaas ang kanang kamay kung gusto sumagot. Maraming salamat sa pagbasa. So ito ang mga kasunduan na inyong dapat tatandaan bilang mga mabuting mag-aaral. Nang sa ganon, ang ating talakayan ay magkaroon ng tagumpay. So sa ngayon naman, ay mayroon ako itatanong sa inyo tungkol sa ating napagdaanan na klase kahapon. So ano nga ba ang paksa o aralin na ating natalakay kahapon? Good, Crispiniano. Pandiwa. Magaling. Ang ating natalakay kahapon ay ang pandiwa. So ang pandiwa ay ang salita na nagsasaad ng kilos. So, halimbawa nito ay naglalaban, nagsusulat, at marami pang halimbawa. Ito ay tungkol sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. So, yun ay ang pandiwa. Mabuti naman at inyo pang natatandaan ang ating natalakay kahapon. So, ngayon, ay meron na naman tayong panibagong talakay na sa tingin ko, ay natitiyak ko na ating mapag-aralan rin. So, mayroon akong inihandang gawain na tiyak na magkakaroon kayo ng ideya kung ano ang panibago nating talakayan. Narito ang gawain. Panuto, kumpletuhin ang mga pangungusap. Bumunot sa kahon ng isang flashcard at ilagay sa patlang bago ang bilang. So narito ang aking kahon ng kaalaman. Kung saan dito kayo bubunot ng isang flashcard at ididikit ninyo sa pangungusap na sa tingin ninyo ay naging tumpak ang salita ninyo ng bunot sa patlang bago ang bilang. Kung sino ang unang susubok? Espiniano. Siya na ay nagmamadali o hindi siya mauli sa klase upang hindi siya mauli sa klase. Magaling! Palakpakan si Crispiniano. Ang kanyang nabunot na salita ay ang upang. Ito ay nagdudugtong sa pangungusap na si Ana ay nagmamadali na upang hindi siya mahuli sa klase. So, ang susunod na susubok, sino? David. Kung mag-aral ng mabuti, makakakuha ng mataas na marka. Magaling, palakpakan si David. Sa sunod na susubok, sino naman? William.
Saka pwede yung diba? Mataas sana ang Ay, marka ni Alay sa Alaysa kapag nag-aaral lang siya ng mabuti. magaling, palakpakan si Inyang. Pang-apat, sino ang susuko? Janet. Ang nabunot niya pangusap ay salitang R. Bengon siya po. Ako ay bibili ng prutas at pagkain na ihahanda sa Darating darating na Pasko. Palakpakan si Janet. Ang panghuli, sino naman? Pinyano. Nag-aaral pa rin si Ben kahit walang kuryente. Magaling, palakpakan si Crispiniano. So, ang mga nabunot yung salita sa kahon ng kaalaman ay ang mga salita na nagdudugtong sa ating pangungusap sa ating gawain. So, ano nga ba ang inyong ginagawa? Ilyang. Pinunan ang mga may kulang sa salitang sa pangungusap. Magaling. Ang inyong ginagawa ay pinunan ng mga salita ang mga pangungusap na may kulang. Ano ang inyong napansin sa pangungusap na inyong sinagutan? David. Napansin ko ang pangungusap ay nabuo ay sa tulong ng pangatnik. Ito po ay bahaging pananalita na nag-uugnay ng mga salita. Okay, palakpakan si David. So nabanggit ni David na ang mga salitang ito ay tinatawag na pangatnig. Magaling, palakpakan si Dodong. Cristiano. Ang mga salitang ito ay ang mga pangatnig na kung saan ito ang ating panibagong talakayan. Ito ay ang, basahin? Pangatnig. Magaling. Ito ay ang pangatnig. So ngayon, bago tayo dadako sa talakayan, ay ilalahad ko sa inyo ang layunin ng ating aralin. So, basahin ang layunin. Pagkatapos ng aralan ng mga makakalaman ay sinasahan na nakakilala sa iba't ibang uri ng pangatnig. B. Nakabuo ng sariling halimbawa sa bawat uri nito. C. Napapalanghalaghan ng paggamit ng pangatnig Sa pangusap. Maraming salamat. So ito ang ating tatlong pinakamahalagang layunin na ninanais kong maisakatuparan sa tulong ninyo sa ating talakayan. So ngayon ay dadako na tayo. Ating alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangatnig. Basahin, David. Pangatnig. Ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga salita, parirala o sugnay upang makabuo ng mga linaw na diwa. Malinaw na diwa. Malinaw na diwa. Magaling, palakpakan si David. So ang kahulugan ng pangatnig, ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga salita, parirala o sugnay upang makabuo ng malinaw na diwa. Ang mga halimbawa nito ay ang nauna nating gawain kanina, ang mga salita na inyong nabunot sa kahon ng kaalaman. Ito ay at, upang, kung, kahit, at, kapag. So ngayon ay mayroon akong idadagdag sa inyo ng mga salitang halimbawa ng pangatnig. Narito ang mga halimbawa, basahin na sabay-sabay. Ngunit subalit samantala sakaling bagos kung upang o. Iba pang halimbawa, Ano ba't dalawat bilang dahil kapag habang gayaan. ito ang mga ito ang mga salita na mga pangatnig
na kung saan ito ay makatutulong upang mabuo at magkaroon ng malinaw na diwa sa pangungusap. So ngayon naman ay ilalahad ko sa inyo kung ano nga ba ang mga uri ng pangatnig. So mayroon tayo 10 mga uri ng pangatnig. Basahin. Panlinaw, panubali, panisay, pamukod, pananhi, panapos, panimbang, pamanggit, panulat, pantulong. Magaling. Ito na ang 10 uri ng pangatnig. Ngayon ay ating alamin ang kahulugan ng bawat uri ng pangatnig. Unang uri ng pangatnig. Basahin, David. Panlinaw. Panlinaw. Ginamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Maaaring gamitan ng mga salitang kung kaya, kung gayon o kaya. Magaling. Halimbawa. Halimbawa, nag-usap na kami sa barangay, kaya ang kasong ito ay tapos na. Magaling. Palakpakan si David. So, sa panlinaw, sa salitang panlinaw pa lang, ito ay nangangahulugan na nagpapaliwanag. So, ang ginagamit, sa halimbawa, kung natin napapansin, ang ginagamit na pangatnig ay ang salitang kaya. Galing. Ikalawang uri. Yes. Yan. Panubali, ito ay nagsasabi ng pag-aalilangan. Maaring gamitan ng mga salitang kung sana kapag upang halimbawa, gawin mo na agad ang sinabi ni Itay kung ayaw mong mapalo. Magaling. So, sa halimbawa, kung ating napapansin, ang ginagamit na pangatnig ay ang salitang kung saan siya ay nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan sa kanyang pangungusap. So, naiintindihan ba? Opo, ma'am. Ano naman ang sunod na uri ng pangatnig? Yes, Crispiniano. Ginagamit Paninsay. Ginagamit kapag sinasalungat Ng ng unang bahagi ang pangalawang bahagi. Mga salitang ginagamit ngunit kasapwat subali. Bagaman samantala o kahit. Galing, palakpakan ninyo si Crispiniano. So, ang pangatlong uri ng pangatnig ay ang paninsay. So, sa paninsay, ito ay sinasalungat ang unang bahagi. Unang bahagi ang pangalawang bahagi. So, halimbawa, ituloy mo, Crispiniano. Nagkasama ako kanila ngunit pag uwi ko ay pinagalitan ako ni nanay. Galing. So, ang ginagamit na ginagamit na salita ng pangatnig ay ang salitang Ngunit. Galing. Ngunit, Ano naman ay kalimang uri ng pangatnig? Ito ay ang Pamukod. magaling. Sino ang gustong bumasa? Ilyam. Pamukod, ginagamit ito upang ihiwalay, Itangi. itangi o itakwil ang isa o ilang bagay o kaisipan. Maaaring gumamit ng mga salitang o ni maging at man. Halimbawa, ako man ay ayaw sa pamumuno niya. Magaling. So, ang salitang ginamit ay ang salitang man. Na kung saan ito ay naghiwalay sa dalawang ideya o kaisipan sa loob ng isang pangungusap. Ang ika-6 na uri ng pangatnig, yes, Crispiniano. Pananhi, ginagamit upang magbigay ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos. Maaaring gumamit ng dahil sa sanhi, sapagkat o mangyayari. Halimbawa, nagkasira-sira ang bahay ni Albert dahil sa malakas na bagyo. Galing. So, ang ginamit na salita sa pangatnig na pananhi ay ang salitang Dahil sa kung saan ito ay nagbibigay ng dahilan o katwiran para sa paggaganap ng kilos. So, ang sunod na uri ng pangatnig ay ang panapos. Yes, David.
panapos. Ito ay nagsasaad ng nalalapit na pagtatapos ng pagsasalita. Isang kantang o Mindanao. Maaaring gamitan ng mga salitang sa lahat ng ito sa wakas sa huli. Halimbawa, sa wakas ay nakauwi na rin tayo. Magaling. So ang salitang sa wakas ay ang ginamit na salita Ay, sa sa wakas. pangatnig na Sa wakas. panapos. Wakas. Susunod ay ang uri ng pangatnig na panimbang. Yes, Crispiniano. Panimbang, ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon o kaisipan. Halimbawa, ikaw at ako ay magiting na magkaibigan. Magaling. Maaring gamitin ng at saka pati, kaya o ano pat. Magaling. So palakpakan si Dodong. So sa uri ng pangatnig na panimbang, ito ay ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon o kaisipan. So sa halimbawa, ginamit ang salitang At kung saan ito ay ito ay nagdaragdag ng panibagong pahayag o kaisipan. Ang sunod naman ay ang pamanggit. Yes, yun yan. pamanggit, ito ay nagsasabi o gumagaya lamang sa pananaw ng iba. Maaring gamitan ng mga salitang daw raw sa ganang o di umano. Halimbawa, sumama ka na raw, sabi ng nanay mo. Magaling. So ang ginagamit na salita sa pangatnig, sa uri ng pangatnig na pamanggit ay ang salitang Raw. Magaling. So, ang ikawalong uri ng pangatnig naman, basahin mo. David. Panulad, ito ay tumutulad ng mga pangyayari, kilos o gawa. Maaring gamitan ng mga salitang kung sino, kung ano siya rin o kung gaano siya rin. Halimbawa, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Magaling. So ang ginamit na salita sa uri ng pangatnig na panulad ay ang kung ano, sa katumbas sa salita rin na siya rin. Kung babasahin natin ang buong pangungusap, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. So panghuling uri ng pangatnig naman, ito ay ang pantulong. So basahin mo, Crispiniano. Ang tulong, nag-uugnay ito ng nakapag-iisa at hindi nakapag-iisang mga salita. Maaaring gamitan ng salitang kung kapag upang para o sapagkat. Halimbawa, nag-aaral siya ng mabuti upang matuwa ang kanyang magulang. Magaling, palakpakan si Dodong. So ang sa pantulong, ang ginagamit na salita sa uri ng pangatnig na ito ay salitang upang. Yung palakpakan yung sarili sa malinaw na pagbasa. So malinaw na ba sa inyo ang kahulugan at ng mga uri ng pangatnig na ating tinalakay? Malinaw na ba? Malinaw po. So wala na ba kayo mga katanungan tungkol sa o mga hindi naiintindihan sa mga uri ng pangatnig na ito? Wala na ba? Wala na po, So sa ngayon ay ihahati ko kayo sa 5 pangkat. So magbilang mula dito. 1, 2, 3, 4, 5. Sino ang unang pangkat? Ako. Narito ang inyong gawain. Unang pangkat. Unang pagkat. Kalawang pangkat. Wala po ako. Ikatlong pangkat. 4, 5. Ikaapat na pangkat. Isa ka na, wala isa. Isabi. Ikalimang pangkat. Sige. Unang pangkat, maaari bang basahin ang iyong gawain dito sa harapan? Okay, basahin ng malakas, makinig sa unang pangkat kung ano ang kanyang gawain. Gumawa ng dalawang pangusap na gumagamit ng uri ng pangatnig na panlinaw at panubalik. Pangusap bawat uri ng pangatnig. Galing. So, ikalawang pangkat, ano naman ang iyong gawain? Ibahagi sa klase. Gumawa ng dalawang pangungusap na
gumagamit ng uri ng pangatnig na paninsay at pamukod. Pangatlong pangkat. Basahin ang iyong gawain. Gumawa ng dalawang pangusap sa pangatnig na pananhi at panagos. Dalawang pangusap bawat pangatnig. Pangkat 4 naman. Basahin dito sa harapan. Gumawa ng tigdalawang ang pangungusap sa paggaling na panimbang at pamamangit pag-usap bawat Pangatnig. Pangkat, panghuling pangkat. Pangkat 5. Basahin ang iyong gawain. Sige, gumawa ng pangusap sa pangatnig na pangukod pantulong. Okay. So, inyong gawain, nagbibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang inyong gawain. Pagkatapos ng 5 minuto, ay bibigyan ko rin kayo ng 3 minutong presentasyon. Basahin ang rubrics para sa inyong gawain. Nilalaman, 5 puntos, nilalahad ang Buong nilalaman. 3 puntos, kulang ang paglalahad sa nilalaman. Kaayusan, 5 puntos, maayos ang pagkabuo ng pangungusap. 3 puntos, may kakulangan sa pagkabuo. Presentasyon, 5 puntos, maganda at malinaw. 3 puntos, hindi masyadong malinaw. Kahandaan, 5 puntos, may kahandaan. 3 puntos, may kulang. Magaling. Maraming salamat sa pagbasa, Crispiniano. So, maaari nang simulan ang inyong gawain. Pangatnig na panlinaw. Unang pangkat, tapos na ba? Tapos na po. Ano ha? Tapos na ba kayo sa inyong gawain? Unang pangkat? Tapos na po. Pangalawang pangkat? Tapos na po, ma'am. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po, ma'am. So ngayon ay magdadako na tayo sa presentasyon. Mauna ang unang pangkat. Magandang hapon po. Ako ang unang pangkat. Pangatnig sa panlinaw. Juan, marami ang narasing kung kaya ay nagkagulo. 2. Sila ang unang nag-aklas kung sa gayon ay lalaban tayo. Pangatnig na. Pangatnig na panubali. Tapos na sana ako sa pag-aaral kung hindi ako tumigil. Paalis na si nanay kapag hindi pa kayo darating. So ang pangatnig ang uri ng pangatnig na tinalakay sa pangkat 1 ay pangatnig na panlinaw at pangatnig na panubali. Ikalawang pangkat. Magandang hapon po. Ako ang pangalawang pangkat. Madami. Pangatnig na paninsay. Kung lang mo niyo. Marami ang Kasi balik. pangatnig na paninsay. Marami ang napaligtas sa lindol, ngunit mas marami ang nasawi. Nagtiwala ako, subalit ako ay niloko pa rin. Pangatnig na pangkod. Makinig ang lahat. Nagbago na lahat, maging ang buong mundo. Ako man ay nagsisisi rin. Magaling. Palakpakan ay ikalawang pangkat. Sa ikalawang pangkat ng kanyang itinalakay ang pangatnig na paninsay at ang pangatnig na pamukod.
Ikatlong pangkat naman. Magandang hapon po. Ako ay katatlong pangkat. Pangatnig na pananhi. Pangusap. Nagalit ang anak nito dahil sa kanyang ginawa. Nagpakamatay siya sa ng kamatayan ng kanyang ina. Pangatnig na. Pangatnig na panapos. Sa wakas ay Nagkatuluyan. katuluyan rin sila. Sa huli, bumalik rin ng kapayapaan. Ay, magaling. Palakpakan ay ikatlong pangkat. Nagkatulayan. Sa ikatlong pangkat, ang pangatnig na kanyang itinlakay ay ang pangatnig na pananhi at pangatnig na panapos. Ika-apat na pangkat naman. Magandang hapon. Magandang hapon. Ikaw. Magandang hapon. Ako ay. Ako ay pangkat apat. Matnig na panimbang. Kayo'y magkatimbang pagkasama at magtutulungan mo. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ano pat? Ano pa? Kailangan mo ng tulong. Pangatnig na pamanggit. Marami ang di Umano'y. umano'y nawala sa kalye ng katatakutan sa ganang aking dapat tayo ay magkakaisa. Galing. Palakpakan ay ika-apat na pangkat. So, sa ika-apat na pangkat, ang uri ng pangatnig na kanyang tinalakay ay pangatnig na panimbang at pangatnig na pamangkin. Kalimang pangkat naman, panghuling pangkat. Sino po mga hapon? Magandang hapon. Ako ang pangkat 5. Pangatnig na panulay. Kung ano ang isinanim siya ring anihin. Kung sino pang magmamahal siya ring naiiwan. Pangatnig na pantulong. Ginawa niya ang lahat upang makamit ang pangarap. Nagpaubaya na ako para sa kabutihan ng lahat. Galing. Palakpakan ay kalimang pangkat. So, sa ika-limang pangkat, ang pangatnig na kanyang tinalakay ay ang pangatnig na panulad at pangatnig na pantulong. So, palakpakan ang inyong mga sarili. So, ngayon ay atin ang bibigyan ng kulang puntos ang gawain na inyong naisagawa. So, unahin natin ang pangkat 5. Sila ay nakakuha sa nilalaman ng 5 puntos, kaayusan 5 puntos, presentasyon 3 puntos, at 5 puntos sa kahandaan. Sa kabuuan, sila nakukuha ng 18 puntos. Palakpakan ay ika-5 pangkat. Sunod ay ika-4 na pangkat naman. Nilalaman 5 puntos, kaayusan 5, presentasyon 3, at 5 sa kahandaan. Sa kabuuan ay nakuha ng 18 puntos. Palakpakan ay ika-4 na pangkat. Sa ikatlong pangkat naman, sila ay nakakuha ng 5 puntos sa nilalaman, 5 puntos sa kaayusan, presentasyon 3 puntos, at 5 puntos sa kahandaan. Sa kabuuan, sila nakukuha ng 18 puntos. Palakpakan ay ikatlong pangkat. Sa ikalawang pangkat naman, sila ay nakukuha ng 5 puntos sa nilalaman, 5 puntos sa kaayusan, 5 puntos sa presentasyon, at 5 puntos sa kahandaan. Sila ay nakukuha ng 20 puntos. Palakpakan ay ikalawang pangkat. Pangkat isa naman. So, ang pangkat isa ay nakuha ng 5 puntos sa nilalaman, kaayusan 5 puntos, presentasyon 5 puntos, at kahandaan 5 puntos. Nakakuha sila ng 20 puntos sa kabuuan. Palakpakan ang unang pangkat. So, palakpakan ang inyong sarili sa maayos at magandang presentasyon.
So, mayroon ba kayong mga katanungan o hindi naiintindihan sa ating naging talakayan ngayon? Wala na ba? Wala na po, wala na. So, kung wala kayong katanungan, ay ako ang magtatanong sa inyo. Para sa inyo, mahalaga ba ang mga pangatnig sa pagbuo ng pangungusap? Mahalaga. Mahalaga. Bakit ito mahalaga? Opo, mahalaga ang pangatnig sa pagbuo ng pangungusap upang makabuo ng malinaw na diwa. Magaling. Mahalaga ang pangatnig sa isang pangungusap upang makabuo ng isang malinaw na diwa. So sa ngayon, nais kong kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutan ang ating maikling evaluasyon. Ako yung ano. Sa western ka daw, grabe. Wala mo po yung bigyan ko, wala ako. Sa western part of Mindanao. Hindi ako ang... So narito ang ating maikling evaluasyon o maikling quiz. Ibasahin ang sabay-sabay. Panuto, tunguin ang salunggutan ng pangungutig na ginagamit sa loob ng pangusap. Ilagay sa bilang bagong bilang ang uri at pangating na ginagamit piliin lamang sa kahon. Piliin lamang sa kahon. So sagutan ito sa loob ng 3 minuto. Kita ko ba? Panimbang. Panapos. Okay. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Oh, ma'am! So, paki-exchange ng inyong mga papel sa inyong katabi. Balik naman ako yun. Ngayon ay sabay-sabay nating iwawasto ang inyong mga kasagutan. So, sa unang bilang, basahin ang pangungusap ng sabay-sabay. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang anak. So, anong uri ng pangatnig ang nasa unang bilang? Ato. Pangatnig na? Repeat. Pantulong. Magaling. Ito ay nasa pangatnig na pantulong. Maaari bang iyong salunggulitan ang salita na ginamit? Para. Magaling. So, ang salitang ginamit sa pantulong na pangatnig ay ito ang para. Sa ikalawang bilang naman. Ako! Yes, Espanyano. Kung ano ang tinanim siya ring anihin. So, sa langguhitan ang salitang ginamit. Siya. So, ang ginamit na salita ay kung ano, siya rin. Pangatlong bilang naman. Ako! Yang. Ako! Ito ay anong uri ng pangatnig na nasa ikatlong bilang? Sa kanang aking lubos akong na dismaya. Ito ay pangatnig na pamanggit. So sa langguhitan ang salitang ginamit. So, ang ginamit na salita sa ikatlong bilang ay ang salitang saganang na nasa uri ng pangatnig na pamanggit. Kaapat na bilang naman, Janet. Kinuha niya lahat, pati ang aking Dangal. daman. Ito ay nasa uri ng pangatnig na... Anong uri ng pangatnig ito? Pangatnig na? Panimbang. Panimbang. Magaling. So, iyong sa langguhitan ang salitang ginamit. Ang pangatnig na salitang ginamit ay pati. Ikalimang bilang naman. Ako. Sige, David. Basa ka.
Nakita na rin sila sa wakas. So ito ay nasa uri ng pangatnig na Panapos. panapos. Magaling. Sa langguhitan ang salitang ginamit. So ang salitang ginamit ay ang salitang sa wakas. Ika-anim na bilang naman. Sino ang gustong sumagot? Crispiniano. Pinatay niya ang kirida ng kanyang asawa dahil sa galit. So ito ay nasa uri ng pangatnig na Panapos. hindi. Ano? Pananhi. Pananhi. Ito ay nasa pangatnig na pananhi. Sa langguhitan ang salitang ginamit. So salitang ginamit sa pangungusap nito ay ang salitang dahil, Sa galit. dahil sa, Galit. dahil sa. So ang ikapitong bilang naman, Yang. Amukod. Minsan. Dot, chik, chik. Wala nang niniwala sa kanya na Maging. maging ang kaniyang ina. So ito ay nasa uri ng pangatnig na Tamukod. pamukod. Magaling. So sa langguhitan ang salitang ginamit. Tamukod. Anak ko ah. Uy, perfect na po. Palakpakan si Ilyang. So ang salitang ginamit dito ay ang salitang maging. Ikaw anong bilang naman? Oh, David. Iniwan na siya sa sa sinaktan. Subalit mahal niya pa Minahal. rin. Minahal niya pa rin. So ito ay nasa uri ng pangatnig na Paninsay. paninsay. Magaling. Palakpakan si David. So ngayon ay yung sa langguhitan ang salitang ginamit. So ang ginamit na salita sa pangungusap na ito ay ang salitang Subalit. Sa ikasyam na bilang naman. Burday. Isa. Nari sa kabalo. Uy, lakas mo nga. Tuloy ko doon. Ako na ba pinday? Pretend ko. Ayan, sorry tayo. Basa-basa. Kung hindi, sana Siya. sa aniwan ay masaya na kami ngayon. So, sa ikasyam na bilang, ito ay nasa uri ng pangatnig na Pandi na. sa uri ng pangatnig na Panubali. panubali, magaling. So, sa langguhitan mo, ang salitang ginamit. So, ang salitang ginamit ay ang salitang Sana. sana. Sa panghuling bilang, Abo. Ilyang. Iniwan niya ang asawa ko. Iniwanan niya ang asawa ko. Gayon mas pinili nito ang Querida. dilitan niya. Ang sa ikasampung bilang, ito ay nasa uri ng pangatnig na Panlinaw. panlinaw. Magaling. So, yung sa langguhitan, ang salitang ginamit. Ben. Siya. Magaling. Palakpakan si Ilyang. So, sa ikasampung bilang, ang ginamit na salita ay ang salitang Kung gayon. Magaling. So, inyo bang nawastuhan ang papel ng inyong kaklase? Kung tapos na, ay bilangin ang lahat ng wasto. Uy. Sa kabuuan, ito ay may 20 puntos. Dahil bawat bilang ay 2 puntos ang inyong makukuha. Isa sa uri ng pangatnig at isa sa salita na ginamit. Tapos na ba? Sino ang nakakuha ng 20 puntos? Ipasa sa harapan. Ay, 20 puntos. So, sino ang nakakuha ng 20 puntos? Ipasa sa akin. So, ang nakakuha ng 20 puntos ay si Jaris David. Palakpakan si David. Sino naman ang nakuha ng 19 na puntos? Wala? 18. So, ang nakuha ng 18 puntos ay Ah, 18. Hindi. si Ah, Darlie. 18.
Sumalakpakan si Darlene. At meron pa si Crispiniano. 18 puntos. Palakpakan si Crispiniano. Okay. Sino? Si Ilyang naman ang kuha ng 14 na puntos. Palakpakan si Ilyang. 13. 12. Ito. Si Janet ay nakakuha ng 12 puntos. Palakpakan si Janet. Sila din. Palakpakan ninyong sarili dahil lahat kayo ay nakapasa sa ating weekling pagsusulit. Ako, ngayon lang dito. So ngayong lubos ninyo naiintindihan ang ating aralin. Nais ko lamang na ito ay inyong isapuso at inyong palaging tatandaan. Kung gayon, kunin ang inyong notebook upang kopyahan ang inyong takdang aralin. Asa dito yung So tapos sa bang kopyahin ang inyong takdang aralin? Wala pa. So, bilisan. Bigyan ko kayo ng 1 minuto. Pangatnig. Tayo ang lahat. Para sa Ito ang lahat para sa panalangin. Panalangin. Sa ngalan ng Ama, Sa ng Ama, Anak, ng ng Espiritu Santo. Santo. Dear Lord, Lord, thank you for blessing this earth. giving us. I'm sorry for all my faults and have asked your forgiveness. Bless us to love one another and to love you above all things. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. maraming salamat mga mag-aaral. Maraming salamat din po, ma'am. So hanggang sa muli nating pagkikita.